The monster na Oya Inoue pinakita ang kanyang bilis at lakas. Ito na ang final training ni Naoya Inoue dahil laban na ngayong December 27. Makikita naman sa mga suntok ni Inoue talagang malakas. Disiplinado talaga itong si Inoue kahit sabing sobrang lamang na sa laban. 100% pa rin ang kanyang paghahanda. Ito na ang pang-apat na laban ni Inoue sa loob lamang ng isang taon. Kung titignan ang mga nakalaban niya ngayong 2025, puro top contender. Wala siyang nakalaban na magbabalot o tricycle driver lang. Sadyang malakas lang itong si Inoue kaya nagmumukhang mahina na ang kalaban niya. Ganyan yung mga pound for pound caliber. Kahit top contender ang mga kalaban nila, malayo pa rin ang skills. Sinabi rin ni Naoya Inoue na gusto niya makalaban si Jesse Bam Rodriguez at tingin niya tatalunin niya ito. Ganon din ang naging payag ni Junto Nakatani sa interview niya sa The Zone. Gusto rin niya makalaban si Jesse Bam Rodriguez at si Naoya Inoue. Sa katunayan, inihahanda na ng The Ring Magazine ang bakbakan ni Inoue at Junto Nakatani sa 2026. Matatanda ng interview dati ni Inoue, nakaharap pa niya si Junto Nakatani at sinabing maglalaban sila sa 2026. May bagong interview din si Naoya Inoue sa The Zone kung saan tinanong siya ng yes or no. Kung lalaban ba si Naoya Inoue kay Junto Nakatani kung parehas silang panalo ngayong December 27. Ang sagot ni Naoya Inoue, how about yes or no? 選手が対戦したらその後次にこれはどうだろう、イエスノーじゃちょっと答えられない。 So ibig sabihin, under negotiation pa ang kanilang laban. Pero malaki ang posibilidad na matutuloy talagang laban ni Inoue at Nakatani. Dahil ito na lang ang big fight na mangyayari sa Japan. Hindi si Inoue ang mag-decision dyan dahil susunod lang yan sa mga promoter. Pero sabi nga ni Inoue, ito ang laban na gusto niyang mangyari sa Japan para sa mga fans. Kaya magandang laban ito Nakatani at Inoue sa 2026. Sa ibang banda, Jake Paul, todo ang paghahanda ngayon kay Anthony Joshua. Nakikipag-sparring na siya sa mga heavyweight fighter. Hindi na raw ito biro para kay Jake Paul dahil nakataya na ang buhay niya dito. Hindi lang ito boxing na paglalaruan para lang kumita ng milyones. Sabi rin ni Anthony Joshua, gagawin niya ang lahat para maparusahan itong si Jake Paul. Hindi raw siya makakaramdam ng awa sa gabi ng laban. Sobrang seryoso at disiplinado itong si Anthony Joshua. Hindi ito mahilig sa mga trastokan lang. Laban kung laban, kahit nagkaroon na ito ng talo, natalo naman sa mga matitinik na boksingero. Kaya marami pang fighters sa heavyweight ang pwedeng kalabanin ni Joshua bago magretiro. Pwede niyang harapin si Tyson Fury, Deontay Wilder at rematch kay Daniel Dubois. Isa si Anthony Joshua sa may malalaking kinita sa boxing at malaki ang bayad. Kaya seryoso itong si Joshua sa bawat laban niya. Kaya abangan natin December 19 kung ano ang mangyayari kay Jake Paul. Samantala, Nonito The Flash Donaire, nasa huling linggo na rin ang kanyang training. December 17 ang laban niya kontra Seiya Tsutsumi. Determinado si Donaire na makuha ang WBA Bantamweight belt para makipag-unification sa iba pang champion. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.